mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Bagyong Tino nagdulot ng matinding baha sa Agusan del Norte. May mga nalubog na sasakyan at mga residenteng inilikas. Ang mga kapatid naman natin sa Cebu City nagpanic buying. Mga biktima ng lindol nagsilikas ulit dahil naman sa bagyo. Lalaking nagbihis pulis pang Halloween party nagsorry matapos malagot sa PNP. Ako po ay lubog na humingi ng pasensya. Ito pa ang isa. For 2,000 pesos, bring me 2,000 ha, drug user. Pulis na may pa-bring me ng mga adik sa droga nalintikan kay PNP Chief. Senator Raffy Tulfo at Risa Ontiveros malakas na tandem daw sa 2028. At eto na nga, comedy queen Ay de las Alas mapapanood na sa isang bagong kapatid serye. Nasalpok ng isang pickup ang dalawang sakay ng motorsiklo sa Tuguegarao City. Ang suspect isang retiradong sundalo na tumakas muna bago sumuko sa mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Sa kuha ng dashcam video na ito, makikitang binabaybay ng tatlong motorsiklo ang Bunton Bridge sa Tuguegarao City na may kasunod na isang pickup. Isang angkas ng motorsiklo ang tila sumesenyas pa rito nang biglang sinalpok na ng pickup ang motor. Sa lakas ng impact, tumilapon ng rider at ang angkas nito. Pumailalim ang angkas at nagulungan. Sa isa pang kuha ng dashcam, makikitang nakaladkad pa ng ilang metro ang rider bago ito pumailalim at nagulungan din. Nakaladkad din ang motorsiklo. Habang isang sasakyan pa ang nabangga bago tuluyang huminto ang pick-up. Agad namang dinala sa ospital ang dalawang sugatang biktima at nagpapagaling na. Sumuko na rin sa mga otoridad ang driver ng pick-up na isang retiradong sundalo. Wala pa siyang paliwanag sa nangyari, pero posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injuries and damage to property. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sugatan ng isang motorcycle taxi rider matapos barilin ng nakaalitang security guard sa Quezon City. Pero ang CQ plano raw magsampa ng reklamo dahil sinaktan siya ng rider. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa pool sa kuwang ito ng CCTV na pumarada ang isang motorcycle taxi rider sa likod ng bus terminal sa Cubao, Quezon City. Nilapitan naman siya ng isang security guard na nakabantay sa terminal. Tila nagsagutan ng dalawa hanggang sa tinanggal ng rider ang suot niyang helmet at nakipagsuntukan sa CQ. Napaatras ang ilang nakakita. Natumbang si Q pero agad ding bumangon at sinugod ang nakalitang rider. Hindi na nakunan ng CCTV ang mga sumunod na nangyari pero nabaril ng security guard ang rider. Nasugatan sa tagiliran ng rider na nagpapagaling na sa ospital. Inaresto naman ng si Q na nagkapasa sa mukha dahil sa napanununtok ng rider. Kinailangan ding tahiin ang kanyang tenga. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na nagkainitan ng dalawa dahil sa sinita ng si Q ang rider. Nauwi sa pagtatalo at nagka-pisikalan sila kung saan itong rider tinangkang agawin yung armas ng suspect na security guard. Kaya napilitan itong security guard na putukan. Nakumpiska ang baril ng security guard at tumanggi na siyang magbigay ng pahayag tungkol sa nangyari. Sa ngayon sir, wala muna akong masabi sir Kasi sa aming agency na sa korte na lang daw ang magsalita. Maharap ang si Q sa reklamong frustrated homicide. Pero desidido rin daw ito na magsampa ng reklamong physical injuries laban sa nakaalitang rider. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Narelieve ang isang pulis sa Talisay City, Cebu matapos magpalaro ng Bring Me Drug Pusher sa social media. Paglilinaw raw ng pulis, for the content lang daw ito. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. For 2,000 pesos, bring me 2,000 ha, drug user.
drug user and for 5,000 pesos dali ko ninyo og street level drug pusher. Parang palaro lang sa birthday party ang gimmick ng pulis na yan sa Talisay City, Cebu. Ang Bring Me Challenge ng mamang pulis, pinost niya sa sarili niyang Facebook page. 2,000 pesos daw ang premyo na makapagpapadala sa kanya ng isang drug user. At 5,000 naman kapag tulak ng droga ang naibigay sa kanya. Hindi yan nagustuhan ng hepe ng Talisay City Police at pinagsabihan ng kanyang tauhan na burahin ang naturang video na pinost niya noong October 31. Sumunod naman ang pulis pero kumalat na ang video sa social media. Nakarating na rin ito sa pamunuan ng PNP. Siya po ay nasa administrative relief bayon po sa kanyang chief of police. Pina-take down na po yung kanyang account. Paglilinaw pa ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, walang ganitong klaseng utos sa kanilang hanay. Yan po ay personal initiative niya at pinost siya po sa kanyang personal account. Compliance sa police operational procedures. And so, the ACG and the IDM now conducts appropriate investigation for the act that he commits. At kahit for the content lang ang pakay ng vlogger na pulis, taliwas umano ito sa panuntunan ng PNP, lalo't may kinalaman pa ito sa sensitibong kampanya kontra droga. Lahat din daw ng pulis may mga dapat sunding alituntunin sa paglalabas ng content sa social media. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Maayong gabi mga kapatid og sa tanang nagatanaw sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mauna ni ang una sa balitang showbiz. Nasa Bangkok, Thailand na ang pambato ng Pilipinas para sa 74th Miss Universe pageant na si Atisa Manalo. Kasing warm ng kanyang send-off ang pag-welcome din kay Atisa ng mga Pinoy sa Thailand. Straight from the airport, diretso na agad sa press welcome si Atisa. From there, dire-diretso na ang activities ng mga kandidata hanggang sa pageant night sa November 21. Susubukang makuha ni Atisa ang ikalamang Miss Universe crown ng Pilipinas. Susunod, tambalang Tulfo Ontiveros, malakas daw na tandem sa 2028. Abangan yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa frontline ng mga balita ang News 5 para sa Bagyong Tino. Nakabantay ang mga kasama natin sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Nasa Burungan, Eastern Samar ngayon si Mon Gualvez kung saan nakataas ang signal number 3. Nagbabantay naman sa Cebu City ang kapatid natin na si Dale Israel. Habang si Gary De Leon naman ang nasa Rojas City, Capiz na dadaanan din ng Bagyong Tino. Mula naman sa News 5 Mindanao, magbibigay ng update sa mga binahang lugar sa Surigao City, si Bril Montalvo. At mula dito sa TV5 Media Center, ihatid ng ating weather frontliner na si Alvin Pura ang latest sa galaw at lakas ng Bagyong Tino. Hindi pa man nagla-landfall, ramdam na ang hagupit ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Mabilis na binaha ang ilang kalsada at may mga nagtumbahan ng puno. Ang ilan stranded na sa mga pantalan. Live mula sa Surigao City, ania sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, Cheryl, patuloy pa rin nararamdaman ang napakalakas na ulan at napakalakas na hangin dito nga sa Surigao City dahil sa epekto ni Bagyong Tino. Habang sa Agusan del Norte naman, mabilis na umapaw ang tubig sa National Highway, partikular sa Barangay Tagmamarkay sa bayan ng Tubay.
Nagmistulang ilog ang National Highway ng Tubay, Agusan del Norte. Halos kalahati ng kotseng yan lubog na. Ang mismong uploader ng video tinulungan ng itawid ang isang ginang dahil sa rumaragasang baha. Nabalahaw naman sa gitna ng bahang kalsada ang multicab na ito. Pinagtulungan niyang itulak. May ilang stranded na at mas piniling wag nang sumuong sa baha. Pero mailan pa ring naglakas loob tulad nila ng isang bus na papuntang Surigao del Norte. Binaybay na ng bus ang bahang kalsada matapos ma-stranded ng 4 na oras. Agad namang nagpadala ng truck ang militar para tumulong maitawid ang ilan sa kanila. Sa Surigao City sa Surigao del Norte, umaga pa lang ramdam na ang paparating na bagyong Tino. Malakas na kasi ang hangin at panaka-naka na ang malakas na ulan. Nandito tayo ngayon sa isa sa coastal residential area dito nga sa Surigao City. Kung mapapansin natin dito sa mga kabahayan ay wala ng mga residente dito dahil umalis na sa takot sa banta ng bagyo. Aabot sa mahigit 50 pamilya mula sa 4 na barangay ng lungsod ang maagang nag-evacuate. Na-trauma na raw kasi ang ilan sa kanila sa bagyong Odette. Nakakatakot na kasi ang lakas na ng hangin. Meron din akong mga bata. Pero si Nanay Miriam Tinambakan mas piniling manatili sa kanilang bahay. Mas takot daw siyang mahawaan ng sakit ang kanyang mga apo. Mag-ampo na lang ta sa Ginoo. Magdasal na lang ako sa Panginoon na hindi sana lalakas ang hangin at hindi sana aapaw ang dagat. Sa Lipata Port, isang araw nang stranded ang mga pasahero ng bus at mga truck na patawid ng Visayas. Kansilado din kasi ang biyahe doon simula pa kahapon. Dapat kagabi pa nandun na kami sana sa pupunta namin sa mga bahay namin. Saan? Ako, MacArthur MacArthur Leyte. Dito sa bus kami nagstay. Natulog? Yes, natulog. Perwisyo talaga to sa mga tracking. Stranded di naman kami arawan. Per biyahe kami. Ayun po, per biyahe. Pala pag na-stranded, lugi na sa biyahe. Julius, Cheryl, sa lakas nga ng hangin ay bumagsak itong puno dito sa aking likuran, dito sa parking lot ng Capitol Ground. 2 sasakyan ang nabagsakan nito. Ayon nga sa Surigao del Norte Provincial Risk Reduction and Management Office, may mga nai-report na silang 30 sugatan dahil sa bagyo. Pero bine-verify pa nila ito. Samantala, abot sa higit 800 na individual ang nag-evacuate na sa iba't ibang evacuation center dito sa probinsya ng Surigao del Norte. Wala pa namang naitalang landslide. Yan muna ang latest mula dito sa Surigao City. Balik sa inyo. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Bril Montalvo. Nakararanas na rin ng malakas na ulan at hangin ang Rojas City sa Capiz dahil sa bagyong Tino. Live mula sa Rojas City, Capiz, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, ano na ang sitwasyon dyan? Cheryl, patuloy na nakakaranas ng pagbuhos ng ulan dito sa Capiz kasabayan ng paglapit na bagyong Tino rito. Pagsapit ng hapon dito sa Rojas, Capiz, malakas ang buhos ng ulan. Bagyang umampas na rin ang hangin. Mabilis ding bina ang ilang kalsada, halos mag-zero visibility na rin. Nagpadala naman ng disaster response team ang Philippine Coast Guard. Malaking bahagi kasi ng Kabisayaan ang dadaanan ng bagyong Tino, kabilang na ang Capiz. Kaya ang mga residente nagandanan sa posibleng pinsala ng bagyo. 2 araw na rin sinuspindi ang mga klase at pasok sa mga government offices. Ipinagbawal na rin ang paglalayag sa dagat sa Rojas City, gaya ng pangingisda at paggamit ng Kulasi Port, lalo't nakataas ang storm surge warning. Kaya mga mangingisda, iniligpit na lang kanilang mga bangka. Ang mga nakatira naman sa coastal areas sa Barangay Cogon, tinalian na ang mga bubong ng kanilang mga bahay. Ang ilan kusa ng lumikas. Dala sa laot nga tubig. Siyempre pag dumalom dito, madalo man diri. Dito sa baybay atong krasada to, pagka dumalom mo kumanang alon, basyada patakas yan ang tubig. Cheryl, bagamat bumubuhos nga yung malakas na ulan dito sa Capiz, nananatili namang normal yung sitwasyon dito sa Capiz na madali rin kasi humuhupa yung mga tubig baha rito at patuloy naman na magbabantay yung LGU ngayong magdamag. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Susunod, sa Pulsa Video, grupo ng mga kabataan nagrambulan sa Quezon City. Ilang website at app posibleng bumagal sa Miyerkules dahil sa cyber attack.
At Ay de las Alas may bagong serye dito sa TV5. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagpanic buying ang mga kapatid natin sa Cebu City bago manalasa ang bagyong Tino. Live mula sa Cebu City, nasa Frontline ng balitang yan, si Dale Israel. Dale, ramdam nyo na ba ang hagupit ng bagyong Tino? Cheryl, kaninang umaga pa nagsimula yung pag-ulan dito sa Cebu City at ngayon ay medyo lumalakas yung ulan pero wala pa namang mga malalakas na hangin dito sa Cebu City. At kaninang umaga din ay nagpunta rin yung mga tao sa mga supermarkets para bumili ng especially yung mga solar equipment at mga solar lights kasi sa experience noon kaubusan ng mga solar equipments. Cheryl. Dale, may mga lumikas na ba dyan? Especially, Cheryl, yung sa Bugos City ay pinalikas yung mga tao nandoon sa mga tent cities at iba pang mga lugar doon malapit sa yanig ng lindol noon. At dito naman sa Cebu City ay pinalikas na yung mga taong nasa Ermita, Barangay Ermita na kasi malapit sa Lampasigan yung Ermita at kailangan nilang lumikas dahil sa takot na magkakaroon ng storm surge o daluyong. Sherry. Kumusta yung mga kapatid nating hindi pa nga nakakabangon mula sa lindol? Tama, Cheryl. Yung mga tao doon sa Bugos City ay pinalikas na. Kahit na ayaw nila yung pumunta pabalik sa kanilang bahay, nasa tent pa rin sila nakatira. O kaya pinalikas sila at papunta sa Bugos City Sports Center. At ang iba naman ay nasa mga paaralan na one floor lang kasi ayaw nila yung matatakot kasi sila sa mga aftershock. Cheryl. Alright, maraming salamat, Dale Israel. Nagbabala ang DICT sa banta ng cyber attack sa Miyerkules, November 5. Posible raw na puntirehin ng mga hacker ang ilang website ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. DDoS attack o Distributed Denial of Service. Yan ang posibleng mangyari sa mga websites o apps. Ayon sa DICT, nangyayari yan kapag sabay-sabay na ina-access ng hackers ang isang website para ma-down o mag-crash ito at hindi ma-access ng ibang users. Madalas daw na nabibiktima nito ang websites ng gobyerno. Yung mga website na yan, ina-alter nila tapos binibigyan nila ng mga banners na na-atake namin to. At saka ang mas binabantayan natin sa private sector. May mga services na kailangan lalo na sa health and banking sectors. Ang DDoS attack ay isang protesta na ginagawa ng mga hacktivist. Ang kadalasang target nila dyan ay yung mga government websites. Walang partikular na timeline kung gaano katagal ang inaabot ng isang DDoS attack. Pero nakadepende yan sa gagawing aksyon ng isang website o ng isang system para maiwasan ang anumang hacking attempt. Ayon naman kay Ronald Gustillo ng Digital Pinoys, dapat ding maging alerto ang mga netizen o website users. Mapapansin raw ang pagbagal o pag-crash ng isang site o di kaya ay ang biglang pagbabago ng mga detalyeng nakasaad dito. Delikado yan pag halimbawa gumamit ka ng payment portal, payment platform, tapos may na-tsempo na nagdi-DDoS attack. Pwede kasing makapagbayad ka pero makaltas yung pera mo pero hindi mag-reflect yung payment. DDoS itself, hindi ito medyo hindi ito yung vulnerability para magkaroon ng mga data leak, mga data breach na binabantayan natin. No? Pero pwede itong i-exploit para makahanap ng butas elsewhere doon sa system ng ating gobyerno. Pagtitiyak naman ng DICT, walang mananakaw na personal accounts, data o pera.
Kung makita raw na may DDoS attack sa isang website, pwedeng subukan ulit na i-access ang website matapos ang ilang minuto. Gamitin lang ang mga official app o status page at maghintay ng verified update. Babantayan naman daw ng DICT ang mga importanteng websites ng gobyerno. Pati ang PNP Cybercrime Group naghahanda na rin para maayos ang mga firewall at software laban sa banta ng cyber attack. Nakiusap naman ng DICT sa netizens na i-report sa kanila ang anumang kahina-hinalang makikita nila sa mga website sa November 5. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ramdam na ang malakas na hangin at ulang dala ng Bagyong Tino sa Samar Province. Sa pilitan ng inilika sa mga residente sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Live mula sa Borongan, Eastern Samar na sa Frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan at saang mga lugar na nagsagawa ng forced evacuation? Cheryl, sa mga oras na ito, bumubuhos ang napakalakas na ulan dito sa Borongan City, Eastern Samar. Sinasabayan pa yan ng malalakas na hampas ng hangin, dulot nga ng Bagyong Tino. Ito ang buong araw na patikim ng naturang bagyo sa malaking bahagi ng Samar provinces. Magmula sa Katarman, Northern Samar, walang tigil na ulan ang sumalubong sa amin habang bumabiyay papunta sa Eastern Samar. Sinasabayan pa ito ng malalakas na hampas ng hangin dulot nga ng Bagyong Tino. Bakas pa rin sa mga taga-Eastern Samar ang takot na iniwan mula ng humagupit sa lugar ang Bagyong Yolanda. Kaya naman kahit wala pa ang Bagyong Tino, agad nang iniutos ang forced evacuation sa mga bayang pinakamaapektuhan. Halos 3,000 pamilya o katumbas yan ng mahigit 9,000 individual ang nanatili na ngayon sa mga evacuation centers. Ilan sa pinangangamba ng lokal na pamahalaan ang mahigit 3 metrong storm surge na maaari tumama sa mga coastal areas, pati na mga pagbaha at landslide. Narito ang pahayag. It's hard to account for them, especially kung hindi namin sila ma-access. What if biglang mag-blackout, brownout, walang battery mga cellphone na ngayon, matanggal yung cellular connection, di ba? Malaglag dahil sa lakas ng hangin yung cell site. Hindi namin malalaman kung ano na yung status ng kababayan namin, di ba? And we want to ensure that everyone is accounted for and everyone is safe. Samantala sa ibang lugar gaya sa Daram, Samar, inihanda na rin ng LGU mga evacuation centers. Ilang residente na rin mula sa Barangay Birawan ang nagsilikas. Habang sa Palo Leyte, naglibot na rin ang mga pulis at nag-abiso sa mga nakatira sa coastal areas na lumikas na. Inaasahan kasi ang storm surge sa lugar. Sa San Jose, Tacloban City, nagbayanihan na rin ang mga mangingisda para ilayo na lang sa pampang ang kanilang mga bangka. Habang sa Silago, Southern Leyte, iniayos at nilinis na ang mga gagamiting evacuation center sa lugar. Itinayo na rin ang mga modular tents. Inilatag na rin ang mga rescue equipment na kakailanganin, posibilidad doon sa area at inihanda na rin ang mga relief goods ay pamimigay sa mga residente maapektuhan ng bagyo. Cheryl, nagpapahirap ngayon sa mga residente rito sa Borongan City, Eastern Samar, ito ang biglang buhos ng malakas na ulan na posibleng lumakas pa sa mga susunod na oras habang lumalapit itong naturang bagyo dito nga sa bahagi ng Samar provinces, habang nakakaranas na rin ng ilang mga power interruption sa ilang bahagi, hindi lamang dito sa Borongan City kundi sa ibang bayan dito sa Eastern Samar. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Weather update tayo mga kapatid, patuloy nga ang unti-unting paglakas pa nito pong Bagyong Tino habang unti-unti rin po yung lumalapit sa ating landmass o kalupaan. Ang Bagyong Tino po ay nasa typhoon category ng Pag-asa na may lakas na hangin na umabot sa 130 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 160 km per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa via Giwan radar dyan po sa area ng 170 km east-southeast ng Giwan, Eastern Samar at malapit na nga po yan sa ating landmass o kalupaan. Ito po ay patuloy na kumikilos pa westward sa bilis na 20 km per hour. Ang mga kaulapan na po ng Bagyong Tino ay nagpapaulan na po sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa Central at Eastern Visayas, kasama na po dyan ang northern parts ng Mindanao, kasama po dyan ang Caraga at maging dito sa mga areas ng Zamboanga Peninsula. Yung mga areas naman ng Bicol Region at Quezon, kasama na po dyan ang Aurora, Isabela, yan po yung ating inflow ng hangin o yung ating shear line na inihila po nito pong Bagyong Tino. Ang Bagyong Tino ay pinakamalapit sa ating landmass o kalupaan ngayong gabi. Maaaring maglandfall yan dyan sa area ng Dinagat pero meron pa rin po yung area of uncertainty sa ngayon. Maaari po yung mas mataas pa dyan or maaari din pong bumaba pa ng konti dito po sa may rehiyon ng Caraga. Kasabay po ng paglandfall niyan, dala-dala niya rin po
yung kanyang pinakamalalakas na hangin o yung ating destructive winds at malalakas na pagulan. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto niyan. Yan po yung ating primary o yung unang inaasahang landfall. Dahil po mga isla itong Visayas, meron pa po yung inaasahang mga landfall sa pagtawid niyan dyan. So maaari po yan tumawid dito po sa area ng Leyte, patungo dito sa Central Visayas, sa itaas na bahagi ng Cebu, at tatawid din po yan dito po sa area ng Negros. Ngayong magdamag hanggang bukas ng umaga, maaaring nandito na po yan sa may western section ng Visayas, patawid ng Sulusi hanggang makarating po dito sa area ng Palawan sa darating na Wednesday, at maaaring makatawid na po yan dito sa may West Philippine Sea at makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Thursday. Kasabay nga ng pagtawid niyan, yung ating concentration ng malalakas na pagulan ay sasama po sa kanya. So mas madadagdagan po yung ating mga pagulan dito po sa Central Visayas, kasama po dyan ng Cebu City at Bohol, at makakarating din po yan dito sa Western Visayas, kasama na po dyan ng mga isla ng Negros, Panay at maging dito sa areas ng Northern Palawan. Samantalang yung kanyang panglabas na kaulapan naman ay umabot po o nag-i-extend pa dito sa hilagang bahagi ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, Bicol Region, Calabarzon area. Ito namang itaas na bahagi ng ating bansa ay apektado ng ating inflow ng amihan at ng ating easterlies. So yan po yung ating epekto ng shear line na kung saan malayo po sa mismo gitna ng bagyo pero meron pa rin tayong nararanasang pagulan. So mag-ingat din po tayo dyan. Para naman po sa lakas ng hangin, nagtaas po ang pag-asa ng tropical cyclone, wind signal number 4. Nakataas na po yan dito po sa extreme southeastern, eastern Samar, kasama po dyan ang southeastern portion ng Leyte, kasama na po dyan ang southern Leyte, Camotes Islands, northeastern portion ng Bohol, Dinagat Islands, Siargao, kasama na po dyan ang Bukas Grande Islands. Yan po yung ating pinaka-close approach ngayong gabi. Meron din po tayong mga nakataas na tropical cyclone, wind signal number 3 ng pag-asa dito po sa southeastern Samar, southern portion ng Samar, central Leyte, northern portion ng central Cebu, at kasama na po dyan ang Bantayan Islands, central at eastern portion ng Bohol, northern Negros Oriental, northern Negros Occidental, Guimaras, eastern portion ng Iloilo at natitirang bahagi ng Surigao del Norte. Again, ito pong mga tropical cyclone wind signal number 4 at 3, nandyan po yung ating pinaka-destructive o malalakas na hangin na maaaring idulot nito pong Bagyong Tino. Madadagdagan pa po yan at malilipat po yan sa mga susunod na oras habang kumikilos po ang Bagyong Tino patawid dito po sa area ng Visayas. Dito naman sa Metro Manila, yung ating mga nararanasang pagulan ay dulot po ng indirect effect ng pagtawid ng Bagyong Tino sa ating bansa. Yan po ay epekto ng shear line. So possible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms. At magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na 2 araw dito po sa Metro Manila. Kaya sa mga lalabas ng bahay at mga lakad po, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa paulan, at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Tura, na laging may panahon para sa iyo. Tuloy ang kalbaryo ng ilan nating kababayang nasagip mula sa scam farm sa Myanmar. Ang pinagdalhan sa kanilang pasilidad ng Burmese military, mainit at siksikan. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynald Pawid, exclusive. Sa parking lang kami natutulog. Ang hirap ng buhay talaga namin dito sa parking lang kasi wala nang vacant sa mga room. Kuha ang video na yan ng isang Pinoy na nasagip sa scam hub sa Myanmar. Isang pirasong lona lang ang pansamantalang higaan ng 15 Pinoy sa pasilidad na hawak ng Burmese military. Pagsapit ng dilim, anlipapak ang mga insekto at lamok sa mga na-rescue na Pinoy. Ang braso nga ng isa sa kanila namula na sa pantal at halos mamagana sa kagat ng lamok. Sa eksklusibong video na ibinigay sa News 5, makikitang inilipat na sa shelter ng Myanmar Immigration ang mga Pinoy ngayong araw. Pero siksikan pa rin sila sa shelter, kasama ang iba pang mga lahi na nasagip din mula sa scam hub. Halos lahat naguhubad na ng damit at walang humpay kapapaypay dahil maalinsangan ng lugar. Nakausap ng News 5 ang isa sa mga Pinoy scam hub worker. Sabi niya nasa 10 pang kasamahan niya ang piniling manatili sa scam hub. Ayaw raw nilang umuwi dahil wala rin daw silang makukuhang trabaho sa Pilipinas. At kung mayroon man, mababa ang sahod. Willing victims ang tawag ng grupong Global Initiative Against Transnational Organized Crime sa mga ayaw ng umalis sa scam farm industry. Nababahala ang grupo sa posibleng danasin pa ng mga nagpaiwan sa scam hub. This prolonged inhuman treatment has resulted in numerous cases of suicide, while other victims have died as a result of the torture, or in some cases have been murdered for refusing to engage in forced criminal activity. Aminado ang grupo na hirap silang habulin ang Chinese mafia na nasa likod ng scam farm, lalo't makapangyarihan umano at maraming koneksyon ng mga ito. Nagpapalipat-lipat lang daw ng lokasyon ng mga ito para magtayo muli ng panibagong scam facility. Sa nakalipas na linggo, halos 1,600 na scam hub workers na ang nailigtas mula sa Maiwadi District sa Myanmar. Pinakamarami ang Indian nationals na halos 500. Higit 200 naman ang mga Pinoy. Sa investigasyon ng Bureau of Immigration, pagpapanggap bilang turista
patungo sa mga bansang Hong Kong, Cambodia, Myanmar at Thailand ang pangunahing rason ng mga Pilipinong na-recruit sa scam hub palabas ng bansa. Kaya naman, doble higpit na ngayon sa mga paliparan at binabantayan na rin ang mga backdoor exit sa Palawan na dinaraanan na rin ang mga scam hub victim, papasok naman ng Malaysia. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mapapanood soon dito sa Kapatid Network ang nag-iisang comedy queen, Ai de las Alas. Say ni Ai, perfect ang timing ng inspiring serye na ito para sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. The comedy queen has landed on TV5. Welcome kapatid, Ai de las Alas. Magiging parte siya ng upcoming inspiring serye ng TV5 at Cornerstone. 35 years ko ngayon in the business. So it's my anniversary and thank you Lord. Gift talaga niya to sa akin. Gagampanan ni Ai sa bagong kapatid serye ang role ng isang madre. Kailangan lalo ako maging spiritual. I need to pray hard na magampanan ko to ng maganda, walang puot. Inspirasyon daw ito ni Ai na kumalma sa life. At para matupad ang hashtag best version of myself mantra niya, lalo't 1 year na since naghiwalay sila ng controversial ex-husband niya na si Gerald Sibayan. Say ni Ai, na-revoke na ang green card ni Gerald. Actually, yung revocation yan is kasi kasabay yun ng divorce ko. Half is ayoko namang maging plastic, half is syempre nagalit ako. Tao lang naman ako, 'di ba? Parang yun yung ganti ko sa kanya. Pero the first reason is kasi kailangan ko mag-divorce. Pero kasama ng divorce is revocation. Sa kabila niya, excited pa rin si Ai sa mga makakasama niya sa serye. Kagaya ni na Mitch Valdez, Sid Lucero, Kit Thompson, MQAA star Ivan Lim, TJ Valderrama, Donna Cariaga, Ryrie Sofia, starring Shaina Magdayaw at JM De Guzman. May spiritual battle din po ako sa ngayon. Sa craft ko, sa passion ko. And perfect timing po talaga to na binigay na project sa akin for me to confront my fears, my demons. Directed by Derek Cabrido, abangan ito soon sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaking nag-uniforming pulis nitong Halloween, nag-public apology. At Daniel Padilla at Kyla Estrada spotted na magkasama nitong Halloween weekend. Sila na nga ba talaga? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ipinatawag ng NAPOLCOM ang isang lalaking nagbihis pulis para sa isang Halloween party. Paglapastangan daw yan sa Philippine National Police. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Todo pose ang lalaking ito na naka-blue sleeveless top at navy blue pants para sa isang Halloween party nitong October 31 sa Makati. Bagay na nakarating sa tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM. Kung sisilipin po ninyo, pati nga ako yung tsapa ng pulis, ginupit pa doon eh. Yun po ang GOA-C uniform ng PNP na tinapyasan ng sleeves at ginawang costume. Pinuna rin yan ng PNP. At parang nalipastangan yung uniform. Ang uniform na yan, it symbolizes Philippine National Police. Whether it appears not to be police uniform, pero it is a police uniform.
Ngayong araw humarap sa media ang lalaking yan na kinilalang si Daryl Isidro. Ako po ay lubos na humihingi ng pasensya at buong kababaang loob at humihingi ng kapatawaran. Yung pong pumasok sa isip ko na superhero po yung mga ating mga kapulisan na nagtatanggol sa ating mamamayan po at sa ating lipunan. Nang tanungin kung saan niya nakuha ang costume na police uniform. Yung galing sa roon, ganun na po na talaga siya. Wala na po siyang sleeves talaga. Galing na po talaga sa kanila, ganun na po yung bigay sa akin. Ipinag-utos na ng NAPOLCOM na magsagawa ng inspeksyon sa lugar na pinagbilhan ni Isidro. Pag-aaralan din daw ng PNP kung sila ba ay magsasampa ng reklamo. Habang ang NAPOLCOM, pinunit ang dapat sanay show cause order na ihahain laban kay Isidro. Nagsisisi na po ang mama, nagsisisi na po si Da. Huwag na ho nating sigurong palakin pa yung usapan. Magsilbing leksyon na lang ho siguro ito sa lahat ho ng tao na magbabalak na gumamit ng mga uniforme ng pulis na huwag nyo na hong gawin kasi illegal po talaga. Babala ng PNP, may katapat yang parusa sa ilalim ng Article 179 ng Revised Penal Code. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Gumawa na naman ng kasaysayan si Pinay tennis sensation Alex Iala matapos maka-top 50 sa Women's Tennis Association ranking. Yan na ang pinakamataas na ranking ng isang Pinay tennis player sa kasaysayan. Ilan sa mga highlight ng karera ni Alex ngayong taon ang pinakauna niyang WTA title sa Guadalajara Open sa Mexico. Pinahangan niya rin ang buong mundo matapos umabot sa semifinals ng Miami Open. Pinataob niya ang ilang dating Grand Slam champion sa nasabing tournament. Plano rin daw ni Alex na samahan ang Team Philippines sa upcoming Southeast Asian Games sa Thailand sa susunod na buwan. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Diego Dario. Susunod, Rica Peralejo balik pelikula sa Manila's Finest. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lalong lumakas ang ugong tungkol sa rumored couple na sina Daniel Padilla at Kyla Estrada matapos silang maispatang magkasama nitong Halloween weekend. Magkasama sa isang Halloween party sina Daniel at Kyla dressed up as Gomez at Morticia Addams ng The Addams Family. Pagkatapos niya, naispatan naman silang magkasama sa isang restaurant. Dati nang usap-usapan na nabuo ang relasyon ng dalawa habang ginagawa ang seryeng Incognito. Minsan na rin natanong si Daniel tungkol dito pero hindi niya kinonfirm o dininay ang issue. Aminado naman ang aktres na si Rica Peralejo na nangapa siya sa unang araw ng taping ng MMFF entry na Manila's Finest. Nanibago raw siya sa kanyang pagbabalik pelikula. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Bon Belenario. Matapos ang higit 2 dekadang hiatus, Rica Peralejo is so back sa limelight. At kaabang-abang talaga ang kanyang pagbabalik big screen sa MQuest, Signal at Spring Films produce na MMFF entry ang Manila's Finest. Kaya naman si Rica, aminadong nakaramdam ng pagkailang at nangaparaw sa unang araw ng filming. I really accepted this film because it wasn't going to be so demanding. It's just right. Parang medyo may konting awkwardness lang in the first day. And then, after a few takes, nag-warm up na ako. Isa si Rica sa mga bumilib sa inilabas na teaser ng Manila's Finest sa iba't ibang online platform. Talagang parang ako in awe. Because for one, I am very, very excited to see the whole film to be put together because of our director. Our director kasi is like super good with cinematography.
makakasama ni Rica sa Manila's finest sina Piolo Pascual, Enrique Hill, Ashtin Olviga, Joey Marquez, Romnick Sarmenta, Dylan Menor at iba pa. Abangan ang Manila's finest ngayong Pasko sa mga sinihan nationwide. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Ugmao kini ang mga balitang showbiz karong adlaw sa Lunes. Ako po si Inday Fatima. At ang ninyo sub ugma sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.